Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today guys, OT na naman tayo. Time check guys, alauna na ng madaling araw, no? So habang naghihintay, naisip ko na makipagkwentuhan na lang sa inyo, no? 'Di ba? So gagawa na lang tayo ng vlog. Nagpapasalamat pala ako, no, guys, sa mga subscriber natin dito, no, na napaka-healthy ng mga brain cells, no. Talagang yung mga binabato nila sa akin ng mga questions, yung mga suggestions and everything, talagang very substantial and informative talaga, no. Kaya din natutuwa din talaga ako, no, tsaka mas ginaganahan pa ako na mag-vlog, no. Kasi guys, isa sa mga iniisip ng vlogger or ng isang content creator na katulad ko is kung ano yung iko-content namin ulit, no? Mahirap yun, no, guys. Parang ano yan eh. Parang yung lagi yung topic na anong ulam natin, no? Ang hirap mag-isip, di ba? Anyway, so merong nag-PM sa atin, guys, na subscriber natin dito. So, sir, maraming salamat dito sa question mo na to, no? So yan ang pag-uusapan natin ngayon, guys, no? Ang question niya kasi, guys, is bakit daw sa dinami-dami ng province dito sa Canada, 10 lang naman, no? Bakit daw British Columbia ang napili namin, 'di ba? Na napakamahal daw dito. So bakit dito daw kami pumunta? Ano daw yung mga consideration, mga factors and reason kung bakit namin pinili ang British Columbia. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. And we're back. Yun nga, no, guys. So yun yung question sa atin, no. And hindi ko kasi alam yung ranking nung 10 provinces na yan dito sa Canada in terms of cost of living. Kasi guys, yan yung inaangal ng maraming nagpupunta dito sa British Columbia, no, na napakamahal daw dito. Pero ano ba yung ranking nila, no? Sino ba yung pinakamataas ng cost of living at sino yung pinakamababa, no? So, tinanong natin si Google Gemini kung ano ang ranking, no? So sabi dito, guys, here are the provinces of Canada ranked by cost of living from highest to lowest. Guys, number 1, yours truly, British Columbia. Number 2, Ontario, followed by Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. Yan yung pinakahuli. Yan. So guys, talagang mahal po dito sa British Columbia. Hindi na ako mag-sugarcoat, guys. Mahal talaga dito, no? Pero guys, ito lang yung masasabi ko in terms of cost of living na kahit saang province or siguro kahit na saang country, no? Naniniwala ako, guys, na may certain ano yan eh. May certain balance yan, no? So kahit sabihin nating napakataas ng cost of living dito sa British Columbia, they make sure na kahit papano sumasabay yung income or yung salary ng mga nagtatrabaho dito. Right? So, kapag nakakuha kayo ng magandang trabaho dito, I would say na kayang-kaya po dito sa British Columbia. And pareho lang din, guys, sa ibang province, no? Kaya guys, yung mga nanggagaling po sa ibang province at nagbabalak silang pumunta dito sa British Columbia, of course, ang iisipin nila, mahal, 'di ba? Halimbawa guys, kung manggagaling kayo sa Nova Scotia, right? At pupunta kayo dito sa BC, syempre guys, ang reference nyo is kung ano yung sinesweldo nyo sa Nova Scotia, 'di ba? Ang iisipin nyo na kagad, mahal talaga sa BC. Pero guys, i-consider nyo rin kung magkano yung magiging taas din ng sweldo nyo pag pumunta kayo dito at dito na kayo nagtatrabaho. Kasi guys, syempre meron niyang adjustment. So, hindi po pare-pareho ang minimum wage ng bawat province. Right? So, yun lang yung aking comment when it comes to cost of living. Okay? So now, sinearch ko rin, guys, ano yung top 5 na reason kung bakit pinipili ng mga tao
na pumunta dito sa British Columbia kahit na sabihin nating mahal. Okay? And then mamaya guys, meron din akong top 3 reason personal kung bakit namin pinili talaga dito sa British Columbia. Okay? So, top 5 reason. Number 1, breathtaking scenery. Napakaganda ng mga lugar po talaga dito, no? British Columbia boasts a diverse landscape with majestic mountains, lush forests, rugged coastlines, and stunning Pacific Ocean views, making it a paradise for nature lovers. Totoo yan guys, no? Yung first time kong nakapunta dito sa lake, talagang wow, no? Talagang ang gaganda dito, pati yung mga mountains guys. Papunta ka ng downtown or pupunta ka ng north, makikita mo talaga guys yung mga mountains, talagang nag-hello talaga sa'yo. And bawat season guys, merong sari-sariling ganda yung nature, no? Kaya sobrang ganda talaga dito sa British Columbia. But, of course guys, yung 10 province na yan, may mga sari-sarili silang ganda. Yun na lang. Kasi, nakita ko rin sa mga ibang post ng mga vlogger sa iba't ibang mga province, magaganda rin guys, no? So, soon, pupunta rin tayo sa mga iba't ibang mga province para ma-compare din natin yung ganda ng bawat isa. Okay? Next, outdoor recreation opportunities. The varied terrain provides endless options for outdoor activities like hiking, skiing, kayaking, fishing, camping, and exploring wildlife. Ayan. So, dito guys, naniniwala ako na hindi kayo mauubusan dito ng opportunity for any type of sports, no? So, kung kayo is mahilig kayo sa mga outdoor sports, hindi kayo magsisisi dito sa British Columbia. Mild climate. Ito guys, I think ito yung isa sa mga binabayaran dito sa British Columbia kung bakit mahal dito, no? Compared to other parts of Canada, British Columbia experiences a relatively mild climate with moderate temperatures and less extreme weather. Yan. Kasi guys, sabi ko nga, no, naka-experience lang ako ng grabing snow dito last 2022. Going 3 years na po kami dito, no? Wala pa akong na-encounter na sobrang grabing snow dito, right? And yung snow na yon is because of the snowstorm, right? Kaya din guys, pinipili ng mga tao na pumunta dito kasi nga mild yung aming weather compared to other provinces. Okay? High quality of life. The province consistently ranks high in terms of healthcare, education, and overall quality of life, making it an attractive place to raise a family. Okay? Sa healthcare guys, halo-halo po ang dyan, ang comment dyan, no? Bawat province, iba't iba ang experience nila. Pero personally po, dito sa British Columbia, so far, wala pa akong na-encounter na talagang nahirapan kami in terms of our healthcare needs, no? So, pero talagang meron naman po talagang shortage in terms of the healthcare services. Sa buong Canada naman po yan, no? In terms of the education, guys, masasabi ko na napakaganda po ng education dito sa British Columbia. Nandito guys ang UBC or yung University of British Columbia na rank number 34 in the world. Kaya guys, yung shinare ko nga sa inyo noon, no, na yung kapitbahay namin ngayon, nanggaling sila ng Alberta, right? Lumipat sila dito sa BC all because yung course na gusto nung kanilang anak is wala doon sa Alberta at nandito sa UBC. So, kaya sila lumipat. Thriving economy and job market. British Columbia has a robust economy with diverse industries including technology, tourism, forestry, and agriculture, offering a range of job opportunities. Alam nyo guys, dito sa BC, parang wala siyang isang specific na flagship when it comes to kind of work, no? Hindi katulad guys, di ba, pag narinig natin ng Manitoba, di ba? Renowned siya sa mga butcher, di ba? Dito kasi, ang dami kong kakilalang nasa healthcare, nasa food industry, nasa IT, nasa engineering, construction, no? So, ang dami mong opportunity dito. Kaya di namin dito napili. Kung kayo is naghahanap talaga kayo ng work
'di ba? At gusto nyo na marami kayong options and opportunities, yan yung mga bagay na kailangan nyo i-consider. In the personal note naman, kung bakit namin pinili dito, number one guys, yun nga, yung weather. Nung nagre-research talaga ako dito, kung saan kami pupunta, naisip ko na meron akong kasamang 3 bata, no? Na hindi naman sanay din sa biglang changes sa mga weather, di ba? Kaya pinili namin dito sa BC, right? That's number one. Tsaka kasi guys, napaka-mild lang talaga nung mga season dito, hindi siya ganun ka-extreme, no? And number two is yung access namin sa family and friends. Guys, wala po akong family dito nung pagpunta namin dito sa Canada, no? Meron lang akong isang friend, no? From elementary to high school po sa Philippines. So, shout out Utol Rafi, no? So, siya lang yung kakilala ko talaga dito nung nagpunta kami dito sa BC. Kasi guys, maganda na meron kayong kahit isa na pwedeng pagtanungan kung saan kayo pupunta, 'di ba? Yung mga common knowledge and information na kailangan nyong malaman, no? Like yung sa transportation, 'di ba? Kung ano yung mga uunahin nyo dito. At least guys, meron kayong mapapagtanungan na nandito na, right? So, tsaka guys, meron kaming family sa San Francisco, no? So napakalapit lang, mga 2 to 3 hours flight ba? Right? So kaya din namin napili dito sa British Columbia, no? And number 3 guys, yung pinaka-importante nung nag-research kami kung saan kami pupunta dito sa Canada. Pinili ko talaga guys yung maraming opportunity para sa trabaho ko at sa trabaho ng wife ko, no? Kasi guys, napaka-importante niyan. Of course, yan ang magiging source of income nyo dito, 'di ba? And pinili ko rin talaga na maraming opportunity para dun sa work experience na meron kami, right? Ako po, I am working in the IT sector. Gusto ko talaga na makuha ko rin kung ano yung trabaho ko sa Philippines, yun din ang magiging work ko dito sa Canada. Kaya din po, pinilit ko rin dito sa British Columbia. Kahit alam kong napakamahal po talaga dito, no? Hindi naman ako nagkamali, no, guys, kasi yung una kong trabaho dito is pareho lang po kung ano yung trabaho ko sa Philippines. At yun din ang nakatulong sa amin, guys, para ma-PR kami dito. And same with my wife. So nakakuha rin siya nung work na the same na work din niya sa Philippines before. Yan. Yun yung top 3 reason guys kung bakit namin pinili ang British Columbia kahit na mahal. Masasabi ko guys, no, yung sa mga nagbabalak po na pumunta dito, napaka-importante ng province kung saan kayo pupunta. Kailangan guys, naka-profile talaga yon doon sa skill set na meron kayo, yung sa mga experience na meron kayo. Hindi kayo pipili ng isang province kasi mura, no? Aanhin natin yung mura kung wala ka namang opportunity for work, no? And tandaan natin guys, yung magiging work natin dito, hindi lang yan magiging source of income natin. Yan din po ang magiging majority reason kung paano tayo dito mapi-PR. Kasi guys, kailangan yung piliin yung province na swak doon sa work experience nyo para talagang magkaroon kayo ng opportunity sa mga provincial nominee program ng isang province, no? Kailangan talaga guys, targeted lahat ng gagawin nyo dito towards your goal, no? And sa amin, ang main goal namin is ma-permanent resident talaga dito. Kaya kahit na sabihin nating napakamahal po dito sa British Columbia, nakita namin na talagang ang daming opportunity hindi lang sa trabaho, sa healthcare, sa education, sa work-life balance, pati po guys yung opportunity namin para sa PNP program at saka po yung sa pathway namin sa permanent residency. Yan. Okay? So, again, thank you po dun sa ating subscriber na nagtanong about this topic. Okay?
So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!